Hello guys, magandang araw sa inyo. So ngayon, nandito ako sa bahay namin dito sa Bacoor, Cavite. So nakita niyo yan, ito yung Sunpeed Spark na fat bike. So actually, ito yung binili ko. Yan, sa akin na tong Sunpeed Spark na to. Binili ko to ng second hand. Ang may, yung seller nito nasa Dasmariñas. Actually, kagagaling ko lang sa Dasmariñas. Nanghiram lang ako ng sasakyan para may pick up to. Tapos dinala ko dito sa amin yan. So nabili ko lang yan ng 11,500 pesos, yung buong bike na yan. Ang ano to yung brand new price nito based dun sa bike halos 20,000. So siguro mga 40 to 45% na binawas dun sa original price. So sa tingin ko, sulit na tong nabili ko na second hand na Sunpeed Spark. So salamat sa smooth transaction dun sa may-ari, taga Dasmariñas. Before natin syempre magtatanong kung bakit bumili ako ng fat bike. So later, sasabihin ko sa inyo, no. So i-quick bike check muna natin to. Itong nabili kong Sunpeed Spark na fat bike, no. Yun nga, no. Start muna tayo sa frame set. Yan, Sunpeed Spark na aluminum 6061. Pang 26er. Then yung seat tube na to, size 17 or size medium. Then, sa tingin to, parang tapered yung head tube. Tapos, yun, full internal cable routing. Pang BSA threaded na bottom bracket shell, pang 31.6mm diameter na seat post. Quick release yung drop out. Then, ang disc brake caliper mount naman yan is post mount, no. Yan, yun, yung fork nito, aluminum din. Aluminum 6061 din na pang fat bike. Yan, kita-kita natin na suwabe. Smooth weld pala to, no. Yung frame pala nito smooth weld. Yan. Kaya dito lang yung hindi. Yan sa may bottom bracket. Kaya smooth na smooth itong frame na to, no. Proceed tayo sa cockpit. Yan, mountain peak to eh. Na parang mountain peak eagle to na katulad ng binibenta sa bike Imus eh, no. May pagka low rise sweep to, no, na 31.8mm ang diameter. Parang sa tingin ko parang 780mm ang haba. Yan. Yung grips nito, di ko alam. Hindi ko alam kung ito yung unbranded na silicone grips. Then, yung stem, yan. Kita natin na sobrang, halos wala nang haba, Truvative na stem. Yan, truvative na stem. Very short stem. Then, yung headset nito ay Ginea. Tingin ko silveric, so di ko pa kasi nakakalas na, ano pa yung di ko pa na-mention? Yung ito pala. Yung seat clamp nito sa stock ng Sunpeed, aluminum quick release type, 34.9mm ang diameter. Then yung seat post stock din ng Sunpeed to, no, na aluminum 6061, 400mm ang haba, 31.6mm ang taba. Na setback na may lento. Ayun, dual, iba lang ang design. Dual ball clamping system. Itong saddle na to, di ko alam kung ito yung stock pa rin ng Sunpeed, no? Di pa ako sure, no? Kasi di pa ako nag-own ng fat bike. Nakairam na ako dati, pero di ko alam kung ito talaga yung stock nito. So may butas sa gitna, yan, malambot and flexible, tapos steel railings. Then proceed naman tayo sa drivetrain. Naka 1x9 to 1x9 speed. Yan, nakapambansang drivetrain to, 1x. So wala kayong makikita ng front shifter, front derailleur, tsaka extra chain rings. Yung rear shifter, Shimano Altus. Parang yata to, M2000 na 9 speed. Yung crank naman nito, Pro Wheel Zephyr na square taper lang, no. Kaya square taper din yung bottom bracket. Yun, ilang BCD ba to? Ayun, 104 BCD na pang 1 di ko alam kung pang 1, pang 2 ba yata to kasi may mount sa external May external mount para sa malaking chainring, no. Yan gaano ba kahaba yung crank arm nito? Wala ito pala. 170. Yan, 170mm ang crank arm. Pambansang chainring na 1x na wide na rounded. 3040 na decas. Yan, 104 BC rin na kulay pula. Then, ito namang MTB clipless pedals. Speed 1 PD M1. Yan. Then, yung chain, tignan mo yung chain nito. Di ko mabasa yung mata ko. Mag-ano na kasi. Magagabi na. Hindi ko alam kung stock to. Narrow 9 speed S. Yun lang yung nabasa ko.
Pasensya na guys na ito namang MTB cassette sprocket na 9 speed, ano ba to? Parang stock din to eh. Oh, walang nakalagay na brand. Pili ko stock to. Stock to ng Sunpeed. Pagka tingin ko 11, ano to? 30-33. Tingnan ko yung malaking tick na to. Pasensya na ha. Yun, 42. 1142 na 9 speed. Yun, yung ano naman, yung RD Alto Shimano na pang 9 speed, no. Pero feeling ko hindi compatible dito eh. Kasi nung nira-ride ko to parang wala sa tono. Tinest ride ko to kasi kanina eh. Ano pa sunod? Ito yung wheelset, no. Yung gulong nito compass. Hindi na ito yung ano eh. Tingin ko hindi na ito yung stock na gulong eh. Kasi yung gulong nito, ang stock dapat nito 26 by 4.9. Ito kasi ano lang, 26 by 4.0. Yan, pagkala ko wire bit to eh. Ito yung isa sa mga nagustuhan ko, no. Alam ko pagkala ko upgraded na to eh. Itong rims na pang fat bike. Ano to? Tingnan mo. Jalco. Jalco ano to? SNOY. Yan, hindi ko alam kung ilang holes to. Kasi ngayon ako nag-budget ng ganitong ano, yung sa rims, no. Then ano pa? Then yung hubs nito, di ko alam kung anong stock nitong hubs nito, no. Pero alam ko, ilagay ko na lang sa screen, no, kung anong brand nito. Wala kasi nakalagay eh. At saka kung iba-back pedal natin, testing natin back pedal natin. Siguro ano lang to, mga 3 poles o 2 poles lang to. Tingin ko lang. Ang hindi ko lang alam dito kung ilang speed ang maximum na pwede dito. Yan. Then yung ano naman, yung brake set, yan pambansang brake set, Shimano MT200. Hydraulic brakes and dual piston. Ito. Last itong rotors, no, shroud center line 180. 200T pala to. 203. Yung pinakamalaki. Yung likod yata 180 eh. 203, 180. Yan, yung diameter. Tapos fixed type and bolt type disc brake rotors, no. Yun nga, hindi ko pa timbang to kasi nasa bike imos yung ano eh. Yung wing scale ko, and yun nga, binili ko to ng 11,500 pesos. So, para sa akin, sulit na rin to. Ano ba sa tingin nyo guys? Okay na rin ako dito. Kasi marami din ano eh, may konti naman akong i-upgrade dito, no. Yan. Sa mga magtatanong pala kung bakit bumili ako ng fat bike. Yan, gagawin ko rin yung sinabi ko dati nung nag-vlog kami nila Arjun na magse-set up ako ng yung pusa. Kulit mo pusa ka. Pasensya na guys ha, may makulit na pusa. Umakit dun sa fat bike. Yan, anyway, balik tayo dun sa topic. Kaya nga ako bumili nito dahil nga dun sa sinabi ko dati sa vlog ko kami nila Arjun dun sa may Bermosa, no. Magbibilit ako ng Aerobar rigid fat bike kasi meron kasing suspension fork sa fat bike, no. May nagano sa Facebook na nahuli daw ako kasi may nagpost, may sinare akong photo na taga Thailand na naka Aerobar fat bike. Actually, bubuhayin ko lang yung dati kong sinetup noon, no. Nung una kasi, nung 2016, nag-setup na ako ng ganyan. Fat bike na naka aerobars. Yan, papakita ko sa inyo yung picture. Matagal na yun. Ay, matagal na yun. Siguro, ano ba ngayon? Year 2016, 2025. Ano pala, parang 9 years na pala yata, no? 8 or 9 years na yung sinetup ko dati. So malamang siguro ako rin yung pinakauna, kaso nga lang saglit na nga lang yun kasi hindi kasi sa akin yung bike na yun. Hiniram ko lang. Nag-swap lang kami ng bike dati. Matagal na rin ako gusto kong magkaroon ng gano'n, kaso nga lang budget, problema sa budget. So ngayon lang ako nagkaluwag-luwag ng konti. Yan. At saka tsaka ito yung balak kong ipa-vlog ko pang long ride para may bago naman sa mga long ride vlogs, no. Kasi
wala pa akong nakikitang ano eh. Wala pa akong nakikitang nagta-time trial na ride na long ride na fat bike ang gamit. Parang ako lang siguro no, ang unang makakagawa niyan sa mga ano, siguro sa kasi 'di ba kasi hindi kasi ako matutuloy sa La Union kasi napakalaking budget ang kailangan at saka kukulangin ako sa oras eh dahil may pasok syempre may pasok na ako sa bike shop ng Lunes noon. So siguro mag-setup man no. Hopefully na mapalitan ko yung ibang parts nito siguro sa Good Friday. Hindi ko alam kung banahulop o lokbal lang gamit ko ito. Depende pa rin kung ano yung depende pa rin kung ano yung magiging kaya kong budget na kung ano yung upgrade ko dito no. So anyway, speaking of upgrades, ano ba yung mga papalitan ko dito? Ang papalitan ko syempre yung gulong. Papalitan ko yan ng slick tire, na groove slick tire na fat bike. Meron na ako nakita sa Shopee. CST, yung CST at saka yung Chaoyang. Yung Chaoyang parang niyata yung Sandstorm. Yung CST naman parang yung may boat na word na yun. Nilagay ko na lang sa screen ko na yung kung ano yung itsura nun no. Yung CST kasi may pagka-pricey. Mas affordable yung Chaoyang. Malamang siguro Chaoyang yung pipiliin ko kaso nga lang mas maganda kasi yung tread ng CST. Para mas type ko yung tread ng CST kaysa dun sa Chaoyang kaso nga lang pricing nga no. Yan, yung sa gulong. Ito, yung crankset na yan kasi kasi square taper to eh. Papalitan ko yan ng Halotech syempre no. Na fat bike crankset. Parang Kratos yata yun pagkatanda ko. O Pro Wheel Claw. Yan, kasi medyo baguhan pa lang ako sa mga ganito no? Kasi ngayon lang ako nagkaroon ng fat bike. Yung chainring, hindi ko pa sure. Kasi since na napakalaki yung circumference nito, feeling ko kakayanin na to yung sapat na dito yung 3080 kasi nga 1 by ang gagawin ko dito eh. Ang target ko 1 by 11 speed no. O kung mas maganda kung compatible yan sa 12 speed mas maganda kasi meron sa bike shop ng may bibilin ako doon na S-Ride na 1 by 12 or siguro L2 no. Yan ang bala ko dito. Hindi ko na actually kahit naman ibala ko mag 2 to 3 by imposible na no kasi wala kasing mount para sa FD. Tingin ko naka-design lang ito sa 1 by. Yan. So feeling ko 36-30-80 sapat na chainring. Tapos yung sprocket 1150T. Yan. Hindi ko lang alam kung pwede yung 12 speed no. Pero tingin ko siguro 11 speed pwede. Tsaka syempre ito Altos papalitan ng M5100 yan no pag 11 speed. Kung pwede diyan. Ano pa yung soft node ko upgrade? Yung pedal. Kasi MTB pedals to eh. Hindi naman ako pang MTB hindi naman MTB clits ang ginagamit ko, pang road bike eh. Yan, ibebenta ko na lang to. Itong Speed 1 na to kasi wala naman ako sapatos sa pang MTB eh. Ano pa? Ito, yung seat post kasi 400 to eh. Dapat 450 para sa akin eh kasi mataas ang seat height ko, tsaka syempre almost 6 flat ako eh, 5'11 kasi ako. Syempre ito papalitan din. Hindi ko alam kung katulad do sa M-seat ko na carbon, not sure. Tingnan natin. Pakita ko na lang kapag sa susunod na video no. Ano pa? Yung sa preno pero matagal pa no. Ito yung para sa akin, yung mga ganito kalalaki na bisikleta na medyo mabigat. Ito yung bagay na quad piston. So, kung may budget ako pabili ng Shimano Diore M6100 na quad piston, yan ang ilalagay ko dito. Yan. Pero malakas pa naman yung preno nito, pero mas maganda talaga para dito yung quad piston. Then, syempre yung stem, ikli eh. Nanimbago ko sa handle kasi halos walang haba yung stem eh. Yung pinanggalingan sa MC Tremor ko, yung Uno, baka ito yung ilagay ko. Then, manibela. Straight na may coating backsheet dapat to. Yan. Itong dalawang to, ibebenta ko yan. Yan, ibebenta ko yan. Siyempre yung shifter, kung kaya 11 speed, M5100. Yan. Kung short ako, mas short ako sa budget, L2AX.
Yan, dito sa shifter at saka doon sa, yun, sa the rest of the, sa the rest ng drivetrain. Yan, pasensya na, no? Kapag gusto mag-drive, ano pa, yan, tatanggalin ko to. Yan, tatanggalin ko yan. Yung bottle cage kasi hindi naman ako nainom habang nag-ride eh. Pag nauhula ko, pupunta lang ako sa, nahinto lang ako, punta lang sa sari-sari store, okay na eh. So, ang mga nakita ko lang medyo issue dito, yan, may konting scratch, ayan, may konting paint chip. Okay lang yan, lalagyan ko rin naman sticker yan. Hindi naman ano yan, hindi naman major, minor lang naman yan. Yan, yun lang yung nakita kong minor, very minor issue, may scratch lang dyan, tsaka dito. Yan sa port, yan, madali na lang yan. Ano naman laki naman ng nabawas sa presyo na Kasi dati, ang alam ko, binibenta to ng, pagkala ko 15.5 tapos naging 12.5, tapos naging 11.5. Yan. Yan ang dyan. Naging dyan, yung presyuhan nito, no. Then, siguro, ito, isusukot ko muna yung kukumpara ko doon sa MCT ko yung mula yung length dito hanggang yung sukat pala mula dito hanggang diyan sa stem dito sa tuktok. Gagayahin ko doon para hindi ako manibago doon sa gagawin kong setup dito pag nilagyan ko ng step tsaka yung cockpit, no. And then syempre aero bars, kaso nga lang yung aero bars ko dati, di ba nga yung sa tactical ko na pangharabas ko nasira nga dahil na aksidente ako dati. Yan, so basically ito yung pamalit ko sa tactical ko dati na pangharabas ko. Yan. So mas mabigat. Pero yun nga yung challenge eh. Ito yun gusto ko kasi yung challenge na na mag long ride na ganito kabigat na bisikleta. Yan. Sa mga magtatanong kung bakit yan ang ito yung gusto ko, no. Kasi yung iba umiiwas sila eh. Ang ginagawa nila, pinapanipis yung gulong. Ako baliktad, pinapalaki ko. Pero di naman sobrang laki, no. Kasi meron pa mas malaki sa 4.0. 4.9 kaso nga lang kasi okay naman sa akin yung 4.9 kaso nga lang wala kasing slick tire na 4.9, puro nabis. Sa 4.0 lang ako nakakita ng slick tire na pang fat bike. Yan. So ito yung actually ito yung part 1 video ng aking project Aero Bar Rigid Fat Bike. Yan, bibigyan ko yan ng isa pang episode kung ano nangyari dito sa mga susunod na araw. Tingnan natin kung ano yung mga kaya kong palitan dito. Depende sa aking budget. So kung meron kayong tanong regarding dito sa video na to, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So maraming salamat sa inyong panonood. And don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.